si Lisa Araneta Marcos, ang tawag diyan LAM. Oh, yung sa mga loyalist ng Marcos, ang initial nila LAM, Lisa Araneta Marcos. No? First lady siyempre ng Pilipinas 'yan. Ngayon, ngayong araw mayroong nag-submit ng ano, nagpadala ng sulat. Formal yung pagpapadala niya ng sulat. Ang pangalan ay sino ba yung ano? Ano bang pangalan nung nagdala ng sulat? Santander ang apelyido eh. Oh. Ang pakilala niya, ang pakilala nitong si Santander, ano daw siya? Hmm? Ah, Hindi naman daw siya wala daw siyang political affiliation. Hmm? Hindi daw siya John Santander. Private citizen lang daw siya. Hindi daw siya Dilawan, hindi siya Kakampings, hindi daw siya Duterte, DDS, hindi naman daw siya Marcos loyalist. Nagmamalasakit lang daw siya. Hmm? At ang gusto niya sa hinihiling niya daw sa Independent Commission for Infrastructure, imbestigahan si Lisa Araneta Marcos, ang First Lady ng Pilipinas, sa posibleng pagkakasangkot nito o koneksyon nito kay Maynard Ngo. Si Maynard Ngo, yan yung kontrobersyal na negosyante na di umano ayon kay dating DPWH Secretary Yusek Bernardo, DPWH Yusek Bernardo, sabi ni Yusek Bernardo nang nag-appear siya dun sa Senado, sa Senate Blue Ribbon, ang sabi niya, uh, ang bagman di umano ni Chis Escudero ay itong negosyanteng si Maynard Ngo. Ngayon, itong si Maynard Ngo, may-ari ito ng isang establishmento sa BGC para sa mga mayayaman, yung Cork. Ano bang pangalan ng na 'yon? Yung establishment na 'yon? Ha? Yung si Maynard Ngo ay may-ari ng yung restaurant doon. Hmm. Ah, at saka ito ay may-ari ng Cherry Mobile, siya ang CEO. CEO at may-ari, oh. At Cork Wine Bar, 'yun. Ano ito, isang bar na pag-aari rin ni Maynard Ngo. Madalas doon sa Cork Wine Bar si Chis Escudero. Madalas tumambay doon si Chis Escudero doon sa Cork Wine Bar. Sa katunayan, sabi ni Yusek Bernardo nung nag-testify siya sa Senado, nag-meet sila ni Chis Escudero doon sa Cork Wine Bar. Doon daw sila. Ito kasing si Maynard Ngo, kasusyo rin ni Heart Evangelista di umano doon sa isang beauty product. O kaya ito si Maynard Ngo. Ngayon, anong sinasabi nitong John Santander na sumulat sa ICI? Si Maynard Ngo daw, nung panahong tumakbong presidente si PBBM, nag-sponsor si Maynard Ngo ng fundraising doon sa mismo. Mayroong isang exclusive na kwarto doon sa loob ng Cork Wine Bar. Mayroon doong mayroon doong exclusive na yung tinatawag na Cork Elite. Yung Cork Elite, exclusive talaga yon. So, kumbaga itong si Maynard Ngo, nag-invite ng mga kaibigan niyang mayayaman, mga milyonaryo. High value fundraising activity. Nandun si Lisa Araneta nung March 24, 2022 ito. So may picture na pinakita itong si John Santander. Pinakita niya, inattach niya dun sa sulat. So ibig sabihin, ang pinapakita niya na si Maynard Ngo, na di umano'y bagman ni Chis sa mga projects nito, ayon kay dating DPWH Yusek Bernardo, ay konektado rin, malapit din kay LAM, kay Lisa Araneta. Ang patunay niya, yung picture nga, na noong March 24, 2022, doon sa Cork Elite, isang exclusive na bahagi o portion doon sa Cork Wine Bar, nag-sponsor siya ng fundraising kung saan ang bawat umattend doon na mayaman ay nag-donate ng 5 million pesos daw. Sabi ni itong
Kaya yun ang isang ano niya, pinakita niya. Pangalawa, sa isang event din, yun ng Cherry Mobile, ah, sa isang event ng Cherry Mobile, nandun din daw itong si ano, pinakita niya na naman yung picture naka-attach. Magkasama si Maynard Ngo at saka si Lisa Araneta. Parang naging ano, bisita si Lisa Araneta sa isang activity ng Cherry Mobile. Kaya ang Cherry Mobile, ang may-ari nga itong si Maynard Ngo. So yun yung mga ano, yun yung mga sinasabi ni Jan Santander na mga preba o ebidensya na itong si Maynard Ngo ay konektado rin kay Lisa Araneta. Kaya dapat daw itong imbestigahan. Hmm? Yan yung mga ano, yan yung mga pinapakita niya ni Jan Santander. At saka yung listahan nung binubuo pa lang ng administrasyong Marcos yung gabinete nito, syempre na-elect si Marcos May 2022. Uupo ito June 30. Bago pa yung June 30, ang napipili na talagang executive secretary, in-announce na yan, si Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez nag-prepare ng listahan. Listahan ng mga i-appoint sa mga positions. At sino ang nag-recommend saang positions. Mayroong listahan na gano'n na nakalagay doon sa libro ni Vic Rodriguez na tinatawag Kingmaker. Ngayon, may nakalagay doon sa listahan na yon. Robert Bernardo na nire-recommenda bilang USEC, Senior USEC, DPWH. At ang nakalagay na nagre-recommend ay si Maynard Ngo. Marami dong mga pwesto, mga positions na ang nagre-recommend si Maynard Ngo. So ang sinasabi nito ni Jan Santander, ma-influensya itong Maynard Ngo. At na-appoint daw yan si Bernardo dahil sa connections ni Maynard Ngo kay Lisa Araneta. So yan yung dahilan bakit niya gustong paimbestigahan si Maynard Ngo at si Lisa Araneta. Problema dyan, ang problema lang dyan, pwede na bang maging ebidensya yung mga ganon, yung mga ganong pictures? Seryoso yung mga aligasyon mo, corruption. Corruption sa flood control. Hindi naman pwedeng ang maging ebidensya mo ay yung mga ano lang na yon, yung mga pictures lang na yon ni Maynard Ngo at saka ni Lisa Araneta. Anyway, hindi natin alam anong kalalabasan nito, pero yun lang, may sulat na pinadala itong Jan Santander, sumulat siya sa ICI, hinihiling niya na imbestigahan din ng ICI si Lisa Araneta kasabay kay Maynard Ngo. Dahil posible raw na ito'y magkasabwat din sa mga proyekto sa flood control. So anyway, abangan natin kung anong magiging reaksyon ng Malacanang ni Lisa Araneta at kung anong mangyari dito. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog,